Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa mahalagang sesyon na ito. Ako po si Dr. Hardy Luna at ang pag-uusapan natin ngayon ay isang simple ngunit napakalakas na paraan ng pagprotekta sa ating pamilya at komunidad. Ang ating paksa ay ang Human Papillomavirus or HPV vaccination. Proteksyon para sa lahat. Ang layunin natin ay maunawaan kung bakit kailangan ang bakunang ito at kung paano natin ganap na maiiwasan ang cancer. Tingnan po natin ang numerong ito. 12. Ito po ang bilang ng mga kababaihan sa Pilipinas na namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. 12 buhay po bawat araw. Hindi ito basta istatistika lamang. Ito ay mga ina, kapatid, at anak na nawawala sa kanilang pamilya dahil sa sakit na halos 100% ay dulot ng HPV or Human Papillomavirus. Kaya po napakakritikal ng ating usapin ngayon. Ang cancer na ito ay halos ganap na maiiwasan at nasa atin ang solusyon. Ang 90-70-90 target ng WHO or World Health Organization ay isang mahalagang pandaigdigang estratehiya upang tuluyang mapuksa ang cervical cancer. Nakatuon ito sa tatlong pangunahing aspeto. Una, ang pagbabakuna, kung saan ang target ang 90% ng mga kababaihan na mabakunahan ng HPV vaccine bago sumapit sa edad na 15. Pangalawa, ang screening, na naglalayang 70% ng mga babae sa tamang edad ay masuri gamit ang high-performance test upang maagang matukoy at magamot ang precancerous lesions. At panghuli, ang paggagamot, kung saan tinitiyak na 90% ng mga natukoy na may cervical disease ay makakatanggap ng nararapat na treatment. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagkilos na ito, inaasahang makakamit ang eliminasyon ng cervical cancer bilang isang pampublikong problema sa kalusugan. Ano ba ang HPV or Human Papillomavirus? Ang HPV ay tinatawag na silent infection dahil madalas ay walang sintomas. Ngunit ito ang pinakakaraniwang sexually transmitted infection. Ang mahalagang malaman, hindi lang ito nagdudulot ng cervical cancer sa mga kababaihan. Mayroon din itong koneksyon sa iba't ibang uri ng cancer na tumatama sa babae at lalaki at lahat ng kasarian. Kasama po rito ang anal cancer, throat cancer at penile cancer. Kaya't hindi po ito pambabae lang na issue. Ito ay issue ng kalusugan ng pamilya at kalusugan ng lahat. Dito po pumapasok ang ating sandata laban sa virus. Ang HPV vaccine ay isang uri ng bakuna na target ang mga high-risk types ng HPV. Type 16 at 18, sila ang responsable sa 70% ng cervical cancer cases. Sila ang pinakapanganib. Type 6 and 11, sila naman ang nagdudulot ng 90% ng genital warts na bagamat hindi cancer ay nagpapahirap din sa pasyente. Hindi po ito naglalaman ng buhay or patay na virus, kundi purified protein shells lamang, kaya't hindi po ito nakakahawa. At ang epektibidad? Kung ibibigay ito bago magkaroon ng exposure or maging aktibo sa sexual activities, ito ay 90% hanggang 100% epektibo laban sa pagkakabuo ng pre-cancers. Ang proteksyon na ito ay pangmatagalan, posibleng panghabang buhay. Isa po ito sa pinakamahalagang tanong, ligtas ba ang bakuna? Ang sagot po ay opo, napakaligtas. Ito po ay isa sa pinakasinuri na bakuna sa buong mundo na may suporta at aprobado ng World Health Organization at ng ating Department of Health. Ang benepisyo ng pag-iwas sa cancer ay labis ng mas matimbang kaysa sa maliit na side effect. Tungkol sa dosing schedule, depende po ito sa edad. Para sa mga batang 9 to 14 taong gulang, kailangan lamang ng 2 doses. Ang pagitan ay 6 hanggang 12 na buwan. Para sa mga 15 taong gulang pataas, kailangan ng 3 doses para makumpleto ang proteksyon. Ang karaniwang schedule ay 0, 1 to 2 months at 6 na buwan. Kaya po mahalaga ang timing. Mas maaga, mas kakaunting injection ang kailangan at mas matindi ang proteksyon. Ulitin po natin,
Bakit natin tinututukan ang mga bata na nasa 9 hanggang 12 taong gulang? Simple lang po. Ito po ay tinatawag na best time. Sa puntong ito ng kanilang buhay, ang kanilang immune system ay nasa pinamahusay na kalagayan para makalikha ng matinding immune memory laban sa HPV. Mas matindi ang sagot ng kanilang katawan kaya sapat na ang 2 doses. Ang mga nasa 13 to 17 taong gulang ay maaari ring magpabakuna. Ito ang catch-up time. Ngunit 3 doses na ang kailangan nila. Ang pinakamabisang diskarte ay unahan na ang exposure at bigyan sila ng proteksyon habang bata pa. Hindi lang po ang bakuna ang tanging depensa. Para ganap na masukpo ang cancer, kailangan natin ang 3 antas ng pag-iwas. Una, vaccination. Ito ay primary prevention. Ang bakuna na pumipigil sa impeksyon bago pa ito magsimula. Pangalawa, screening, secondary prevention. Para sa mga kababaihan, ito ang pap smear at HPV DNA testing. Kung hindi nakapagpabakuna o kung may exposure na, ito ang paraan para makita ang precancerous changes habang maaga pa at madali pang gamutin. Pangatlo, lifestyle. Ito ang tertiary prevention. Ang pagpapanatili ng malusog na katawan, lalo na ang pag-iwas sa paninigarilyo, ay nakakatulong sa immune system na labanan ang virus. Ngayon, talakayin natin ang 2 maling akala na nakakaapekto sa vaccination rate. Unang katha, myth 1. Nakakabaog daw ang bakuna. Walang katotohanan po rito. Maraming pag-aaral ang nakakapagpapakita na ang bakuna ay ligtas at walang epekto sa fertility. Sa katunayan, dahil pinipigilan nito ang cervical cancer, pinoprotektahan pa nga nito ang kakayahan ng babae na magkaanak. Myth 2 or pangalawang katha, naghihikayat ng maagang pakikipagtalik o promiscuity. Walang ebidensya ang nagpapatunay dito. Ang bakuna ay isang tool para sa kalusugan. Ang HPV vaccination ay nakakapagpapaba ng tsansa na magkaroon ng cervical cancer at least 90% ng cervical cancer ay napoprotektahan o nalalabanan nito o napipigilan nito. Hindi ito nakakapagpabago ng behavior o ng ugali. Ang katotohanan, ang HPV vaccination ay cancer prevention. Ito ay isa sa pinakamalaking tagumpay ng modernong medisina laban sa cancer. Ito ay aprobado ng WHO at DOH. Huwag po tayong mag-aksaya ng panahon. Ang desisyon para sa proteksyon ay kailangan gawin ngayon. Saan po ba tayo makakakuha ng bakuna? Una, sa inyong mga barangay health centers. Pangalawa, sa mga pampublikong paraan sa ilalim ng school-based immunization program. Ang programang ito ay inaalok ng gobyerno dahil naniniwala sila sa kapangyarihan nito. Tandaan po natin, libre, ligtas, epektibo. Kausapin po ninyo ang inyong pediatrician or health worker upang mabigyan ng proteksyon ang inyong anak. Para sa karagdagang katanungan, reach out to us at philcancer.org.ph or email us at pcsi@philcancer.org.ph. Sama-sama nating wakasan ang cervical cancer. Maraming salamat po.